We have Representative Raul Manuel to start with. Thank you, Mr. Chair. Good morning sa ating mga fellow representatives, pati rin po sa Office of the Ombudsman. Mr. Chair, gusto ko munang bigyan ng context yung aking tanong. Mr. Chair, may mga rights defenders, lawyers, alternative media, civic leaders, at maging isang think tank na nag-file ng administrative and criminal cases with the Office of the Ombudsman against several ex-officio members of the NTF-ELCAC. First to file their complaint noong February 2020 ay accused si Major General Parlade Jr., former PCOO Yusek Badoy, and former National Security Advisor Esperon for violating Republic Act 6770 for committing unreasonable, unfair, oppressive, or discriminatory acts. Also, Mr. Chair, on June 2020, Major General Parlade was also filed with a case because of violating the anti-graft law and the administrative code. Meron pa, Mr. Chair, December 2020, lawyers naman po nag-file din ng administrative complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy, and Mr. Esperon. Also, 2 days after, from human rights groups, nag-file din po ng criminal and administrative case against Mr. Esperon, Mr. Parlade, Ms. Badoy, and then PCOO ASEC Mocha Yuson for violating Republic Act 9851 in relation to the principle of distinction under international humanitarian law. Also, Mr. Chair, December 2020, pa rin, administrative complaint against former NICA Director General Monteagudo, former Defense Secretary Lorenzana, and former Interior Secretary Anyo for violating the Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. Also, Mr. Chair, still, December 2020, alternative media nag-file din ng complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy, and former NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan. Ang basis naman po ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati din yung Code of Conduct. In summary, Mr. Chair, 6 administrative complaints from various organizations and 2 criminal complaints pending before the Office of the Ombudsman. May we ask, Mr. Chair, ano na po ang status ng 6 na administrative complaints and 2 criminal cases? Since ang last po doon sa ating na-enumerate ay na-file pa noong December 2020. Honorable Chair, Your Honors, yung tanong po ay sa dami ng kasong yon, hindi ko alam kung anong status. But if the Honorable Congressman is referring to those cases against Parlade, Badoy, et al. Esperon, with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa kadahilanan po na wala naman pong batas na nagbabawal sa red tagging. In the absence of a law, we cannot arrogate unto ourselves by saying na nag-violate ka ng red tagging. Red tagging po ang pinag-uusapan, but I am not really sure if this is the one that is being referred to by the Honorable Congressman Manuel. So, I will appreciate kung bibigyan po ninyo kami ng listahan, and I will inform you the status of those cases. Mr. Chair, bahagi po ng complaint against these individuals ay yung ginawa nga nilang red tagging. Tayo din naman, Mr. Chair, we filed a bill actually na gusto natin ay ma-criminalize ang red tagging and maprotektahan lahat ng mga defenders natin, lahat ng mga merong advocacy at dapat ay safe sila, hindi sila nasasubject sa mga discriminatory na mga acts. In the absence of that law at this moment, Mr. Chair, kaya ang na-cite natin ay yung ibang mga batas na actually ay pwedeng maging basis para mapanagot ang mga individual na ito. Mr. Chair,
Since hindi pa nakakatanggap ng official communication ang mga nag-file ng mga complaints against these people, may we request the Office of the Ombudsman to furnish our office, pati din yung mga nag-file mismo, na mabigyan po sila ng written na kopya ng dismissal para po on record ay mapanghawakan po natin iyon. Can the office commit to that, Mr. Chair? If Your Honor could please give us a copy of those cases, we assure you that we will furnish you the status of those cases. The earliest would be this afternoon. Pero sinisiguro ko po sa inyo na kung mga kasong yun ay na-dismiss na, I am sure na yung mga complainant ay nabigyan na ng kopya. Ngayon, doon sa puntos na dahil nga walang red tagging, pa-file mo ng kaso ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, para lang po yun yung nagpalusot tayo Diba? Ito yung tinatawag na yung palusot Kung sa sibuyas, ito yung palusot na pagtatanim ng sibuyas o ani. Just like in the violation of the dangerous drugs law, marami po nagpa-file sa amin ng Section 3A. Ang pinakapunot dulo po ay drugs. So wala ho kami jurisdiction doon. So ginagamit, may mga pagkakataon po, ginagamit ang ombudsman. Sana wag naman po ganun. Dahil hindi naman po ang ombudsman karakarakan mag-action sa inyong mga kaso na wala naman talagang kinalalaman. Sa kadahilanan lang, magpa-file kayo ng kaso dahil ang respondent ay isang sikat na tao, mataas ang posisyon sa gobyerno. Binibigyan din po namin ng pansin yung mga kaso na file ng mga mahihirap. Binibigyan po namin ng pansin yung ibang mga kaso na karapat dapat bigyan. Pero kung papalusutan kami na red tagging ang rason, pero sasabihin hindi, nag-violate ka ng Section 3A. Because Section 3 says undue injury to the government or the individual, yan ang cause ng undue injury na yon. Kung red tagging, wala akong binayolate na batas. Yun lang po, I would appreciate if the Honorable Congressman Manuel could give us a list of those cases and we will immediately. I'll call the office now and give us a status of those cases. And I assure you, before the end of the day, you'll have a copy of the status of those cases. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. 2018, 20 million. Actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26.9 million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, 2021, confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million, so wala pa po yung yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung yung ina-appropriate, pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga
members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022? 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 31. 30 million. 31 31 million. Pwede nyo niyang bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential fund namin na 31 million. Yung 20 million, isadagay niya lang po ninyo kung pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kaping barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation, nung lahat ng mga, yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues earlier, sinabi niya po yung yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave po tayo, kinako-compromise natin yung halimbawa yung mga programs kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po to, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po 'yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito,
din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na Intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro mahihirapan yung Intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad na sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, Lately, Your Honor. okay. Thank you po. Yes, Your Honor. The President, I think, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their Okay. silence. Thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular number 1, Section 6, lifestyle check, even without SALN. So, how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nagkakandak po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check
nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwes. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung I'd nagaganap like to yung... remind Yes, thank you, Congresswoman Mr. Franz, Mr. Chair. Last na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na Memorandum Circular number 1, Section 6. So, yun na po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating Ombudsman.